Si Do Heryong ay isang high school student, tahimik na nagsusulat ng kanyang pangalan at birthday sa isang madilim na silid. Habang umiiyak, nag-record siya ng video gamit ang cellphone at sinabi niyang kapag isinulat mo raw ang pangalan at birthday mo, matutupad ang wish mo. Ngunit ang hiling niya ay nakakatakot, gusto niyang mamatay ang lahat ng tao. Hindi ito biro o simpleng drama lang dahil halatang punong-puno siya ng sakit at desperasyon. Pagkatapos sabihin iyon, bigla niyang nilaslas ang sarili niyang liig gamit ang matalim na cutter. Dito nagsimulang mabuo ang misteryo kung sino ba talaga ang babaeng ito at bakit niya nagawa ang ganoong kakilakilabot na bagay. Lumipas ang ilang taon at nakilala natin si Sha, isang masipag at mahusay na estudyante na nakatira kasama ng kanyang tiyahin matapos mamatay ang kanyang mga magulang noong bata pa siya. Bukod sa pagiging mabait, isa rin siyang magaling na atleta sa kanilang paaralan. Sa itaas ng apartment nila nakatira si Gunwoo, kaklase at nobyo ni Seiya, kaya madalas silang magkasabay papasok sa school. Habang papunta sila sa paaralan, nakasama nila ang kanilang barkada. Nandoon si Nari, isang mayamang babae na lihim na may gusto kay Gunwoo pero hindi niya masabi ang tunay niyang nararamdaman. Kasama rin nila si Choi, ang pinakapasaway sa grupo na mahina sa ACADS at laging gumagawa ng kalokohan, kaya madalas siyang maliitin ni Nari. Pero para kina Seiya at sa iba pa nilang kaibigan, para na rin nila siyang nakakabatang kapatid. Isa pa nilang kaibigan si Ha-joon, isang matalinong tech genius na kayang ayusin halos kahit anong gadget. Pagpasok nila sa klase, inanunsyo ng teacher ang resulta ng exam. Walang nagtaka nang marinig nilang top isa si Ha-joon, pero nagulat ang lahat nang malamang si Choi ang top 2. Maging si Choi ay hindi makapaniwala dahil palagi siyang kulelat sa klase. Pagkatapos ng klase, tinanong siya ng mga kaibigan niya kung nandaya ba siya. Ngunit imbes na umamin, ikinuwento niya ang tungkol sa isang mysterious api na tinatawag niyang Tigirigo. Ayon kay Choi, kaya raw niyang pumasa dahil tinupad ng api ang hiling niya. Hindi naniwala ang karamihan dahil parang kalokohan lang iyon. Pero dahil curious si Gunwoo, hinanap niya ang api sa Play Store. Sinabi ni Choi na hindi ito makikita roon kaya nag-send siya ng link sa lahat. Pagka-download pa lang ng api ni Gunwoo, kusang bumukas ang selfie camera ng cellphone. Ipinaliwanag ni Choi na kailangan mo lang isulat ang pangalan at birthday mo sa papel, pagkatapos ay i-record ang sarili mong wish. Kapag nagawa mo iyon, matutupad daw ang gusto mo. Pinagtawanan lang siya ng barkada at umalis, pero maya-maya ay may lumabas na countdown timer sa cellphone ni Choi. Inisip niya na baka timer iyon bago siya muling makahiling. Malapit na ring dumating ang birthday ni Choi, kaya lihim na nagpaplano ang barkada ng surprise celebration para sa kanya. Pero si Nari halatang hindi interesado. Sinabi pa niya kay Seiya na pabigat lang si Choi at hindi niya maintindihan kung bakit pinagtitiyagaan pa nila ito. Nang pababa na sila nakita nila si Choi, ngunit nagsinungaling si Nari at sinabing tungkol sa birthday surprise ang pinag-uusapan nila. Dahil doon, tuwang-tuwa si Choi at lalo pang naging excited. Samantala, abala si Seiya sa kanyang long jump practice. Dahil mahusay siyang atleta, madalas siyang purihin ng coach. Kabaligtaran naman si Gunwoo na hirap makasabay at minsan pang nadapa habang tumatakbo. Pinagsabihan siya ng coach na kailangan niyang magseryoso kung ayaw niyang matanggal sa team. Tinulungan naman siya ni Seiya na magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Pagkatapos ng training, sinabi ng coach kay Seiya na napili siya para sa national team. Dahil dito, kailangan niyang sumailalim sa espesyal na weekend training. Labis ang saya ni Seiya at determinado siyang pagbutihin pa lalo ang kanyang performance. Habang nasa group study si Choi, nakatanggap siya ng tawag mula sa cellphone ni Seiya. Sa kabilang linya, narinig niya sina Seiya at ang barkada na pinag-uusapan kung gaano sila kaayaw pumunta sa birthday niya at kung gaano siya kaistorbo. Nasaktan ng husto si Choi kaya agad niyang pinatay ang tawag. Ngunit nang subukan niyang tawagan muli si Seiya, dito makikita nasa locker lang pala ang cellphone nito habang nasa practice siya. Ibig sabihin, walang sinumang tumawag sa kanya. Kinagabihan, ibinalita ni Seiya kay Gunwoo ang tungkol sa kanyang pagkakapili sa national team. Habang nasa biyahe sila sinabi ni Seiya na alam ng coach nila ang relasyon nila at agad naman siya nahiya. Nang gabing iyon habang kumakain sila, sinabi ni Seiya kay Gunwoo na maraming missed call si Choi. Nang tawagan niya ito, malungkot nitong tinanong kung hindi ba talaga siya pupunta sa birthday niya. Ipinaliwanag ni Seiya na may special training siya, kaya hindi siya makakasama. Pagkarinig noon, agad na ibinaba ni Choi ang tawag. Doon nagtaka si Seiya kung paano nalaman ni Choi na hindi siya makakapunta. Samantala, si Gunwoo naman ay gumawa rin ng kahilingan gamit ang epi. Isinulat niya ang pangalan at birthday niya at hiniling na sana ay makansela ang training ni Seiya para makasama siya sa birthday ni Choi. Akala niya simpleng biro lang iyon. Kinabukasan, napansin ni Seiya at Gunwoo na wala ang kanilang mga kaibigan habang papunta sa school. Pagdating nila sa classroom, nakita nila si Choi na nakayuko sa desk habang mahigpit na hawak ang cellphone niya. Kitang-kita sa mukha niya ang matinding takot habang nakatingin sa isang sulok na parang may nakikita siyang nakakatakot na nilalang. Maya-maya biglang nag-countdown ng 2 minuto ang telepono niya na kinagalit ng kanilang guro dahil sa ingay.
bigla na lamang nanginig at nanigas ang katawan ni Choi. Kumuha siya ng cutter at pilit niyang sinasaktan ang sarili niya. Sinubukan siyang pigilan ng mga kaklase niya habang sumisigaw siya na umalis sila roon. Ngunit tila may ibang nilalang na siyang nakikita sa tabi ni Seiya na agad naman niyang sinugod. Nang malapit na matapos ang timer, biglang tumayo si Choi at tuluyan niyang nilaslas ang sarili niyang lieg sa harap mismo ni Seiya. Pilit man siyang pinipigilan ni Seiya, ngunit wala na siyang nagawa para iligtas siya. Dito makikita na kapag natupad ang kahilingan mo sa api, magsisimula ang countdown at pagdating ng oras, mamamatay ka. Habang nakatitig si Seiya sa duguang katawan ng kaibigan niya, bumalik sa alaala niya ang nakaraan noong bagong transfer student pa lamang siya matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Noon, pinagtatawanan at pinag-uusapan siya ng ibang estudyante. Ngunit sina Choi, Gunwoo, Nari at Hajoon ang lumapit para damayan siya at tulungang makabangon. Sila ang naging tunay niyang pamilya sa paaralan. Ngayon, isa sa kanila ang namatay mismo sa harap niya. Habang nasa locker si Seiya, naalala niya nung pinuntahan niya sa bahay si Choi at inabot dito ang kanyang regalo. Habang paalis na si Seiya, sinabi ni Choi na tumawag siya sa kanya at narinig niya ang pag-uusap nila tungkol sa kanya, ngunit alam niyang hindi siya ito. Halos hindi matanggap ni Gunwoo ang nangyari at napaiyak siya ng malakas. Nang kausapin naman si Seiya ng kanyang coach, pinayuhan siyang magpahinga muna at huwag isipin ang training. At doon biglang napaisip si Seiya. Ang kahilingan ni Gunwoo ay makansela ang kanyang special training. At ngayon nangyari nga iyon. Biglang kinabahan si Seiya matapos niyang maalala ang kahilingan ni Gunwoo. Agad niyang sinabi sa coach na huwag kanselahin ang training dahil ayos lang siya. Pero bago pa man sila makaalis, may malaking bakal na bahagi ng kisame ang bumagsak mula sa itaas. Mabuti na lang at nakaiwas sila sa oras. Kasabay nito, nakatanggap si Gunwoo ng message sa cellphone niya na nagsasabing natupad na ang kanyang kahilingan. Dahil doon, dali-daling pinuntahan ni Seiya si Gunwoo at tinanong kung may lumabas bang timer sa phone niya. At doon nila nakita ang nakakatakot na katotohanan, nagsimula na ang 24-hour countdown sa cellphone ni Gunwoo. Ngayon, wala nang duda ang grupo na konektado nga ang EPI sa pagkamatay ni Choi. Sinubukan agad ni Hajoon na pigilan ang timer. Tinanggal niya ang SD card ng cellphone at nireset ito habang iniisip nilang baka may hacker lang na naglalaro sa kanila. Pero ayon kay Seiya, imposibleng simpleng hacking lang ang kayang pumatay ng tao. Si Nari naman ay ayaw pa ring maniwala at halos ibunton pa niya ang galit kay Seiya. Ngunit pinakalma siya ni Seiya at sinabi nitong pare-pareho silang takot. Naalala niya kung paano niya nawala ang kanyang mga magulang at ayaw na niyang mawalan pa ng isa pang mahalagang tao. Nang buksan muli ni Hajoon ang cellphone, hindi pa rin nawawala ang FE at patuloy pa rin ang countdown. Sinabi ni Kono na baka mas mabuting sirain na lang nila ang phone, pero duda si Hajoon kung gagana iyon. Kailangan muna raw niyang alamin kung ano talaga ang pinagmulan ng FE. Nagpasya silang magkita sa bahay ni Seiya kinagabihan para pag-usapan ang susunod nilang gagawin. Habang nagpapahinga si Gunwoo sa bahay nila, nakatanggap siya ng tawag mula kay Seiya. Ngunit sa kabilang linya, may narinig siyang boses ni Seiya na nagsasalita ng masasakit na salita laban sa kanya. Dahil doon, agad siyang tumakbo papunta sa bahay ni Seiya para sabihin ang nangyari. Pagdating niya roon, ipinaliwanag niyang may taong gumagamit ng boses ni Seiya sa phone, kahit alam niyang hindi talaga ito si Seiya. Sinabi ni Seiya na ganun din ang sinabi ni Choi bago ito mamatay. Makalipas ang ilang sandali, dumating na rin sina Hajoon at Nari sa bahay. Kinonekta ni Hajoon ang cellphone ni Gunwoo sa laptop niya at sinubukang burahin lahat ng laman nito. Habang tumatakbo ang proseso, umaasa silang mawawala rin ang timer. Pero biglang nagsimulang mamula at mangati ng matindi ang mata ni Gunwoo. Kinakamot niya ito ng sobrang lakas hanggang halos magdugo na. Maya-maya, may nakita siyang isang bagay sa sulok ng kwarto at nanginig siya sa matinding takot habang pilit itong itinuturo. Kahit si Nari ay natulala at natakot nang tumingin sa direksyon na iyon. Biglang nanigas ang braso ni Gunwoo at kusa itong tumuturo papunta sa sarili niyang mata. May nakikita siyang nilalang na hindi nakikita ng iba. Unti-unting lumala ang lagay niya habang dumudugo ang kanyang mata at bibig na parabang may masamang espiritong kumokontrol sa kanya. Agad tumawag si Seiya ng ambulansya habang pilit naman siyang pinipigilan ni Hajoon. Ngunit tila nawawala na sa sarili si Gunwoo. Sinampal niya si Seiya at saka sinakal si Hajoon gamit ang isang kamay habang itinataas ito sa ere. Samantala, si Nari naman ay nanginginig habang kinukunan ng video ang lahat. Halos mapatay na ni Gunwoo si Hajoon nang biglang hampasin ni Seiya ng laptop ang ulo nito mula sa likuran. Dahil doon, nawalan ng malay ito. Pagdating nila sa ospital, hindi pa rin nagigising si Gunwoo kaya nag-guilty si Seiya at inisip niyang baka siya ang dahilan dahil sa paghampas niya rito. Mabuti na lamang at doktor doon ang tiyahin ni Seiya, kaya tiniyak nitong aalagaan niya si Gunwoo. Habang nasa ospital sila, inalok ni Nari si Seiya na kunin ang mga gamit nito sa bahay. Sinabi ni Seiya na nadala na ng tiyahin niya ang karamihan sa mga kailangan niya pero naiwan doon ang bag ni Nari. Binigay niya ang password ng bahay nila na birthday niya mismo. Samantala, patuloy namang iniimbestigahan ni Hajoon ang misteryosong api nang tawagan siya ng kanyang ate. Sinabi nitong may nagising silang masamang espiritu. Ang ate ni Hajoon ay isang shaman o modernong albularyo na nakakaramdam ng supernatural na panganib.
Ayon sa kanya, isa itong sumpa na kumakalat gamit ang epi. Pinapunta niya agad si Ha-joon sa kanyang lugar dahil hindi siya makakaalis doon. Dito tinanong din niya kung nasaan na ang babaeng tumulong sa kanya. Habang lumalala naman ang kondisyon ni Gunwoo sa ospital, desperado si Seiya na iligtas ito. Kaya kahit alam niyang delikado, in-install niya ang Girigo Api at humiling na gumaling muli si Gunwoo. Eksaktong pagdating ni Ha-joon sa ospital ay nakita niyang natapos na ni Seiya ang kahilingan. Sinubukan niya itong pigilan dahil binalaan na siya ng kanyang ate tungkol sa api, pero huli na ang lahat. Ipinaliwanag ni Seiya na gusto niyang makita ang nilalang na iyon dahil iyon din ang nakita ni Choi sa school at ni Gunwoo sa bahay nila. Naniniwala siyang kapag nakita niya ito, baka malaman nila kung paano ito mapipigilan. At pagkatapos ng kanyang kahilingan, biglang nagising si Gunwoo na tila walang nangyari at bumalik sa normal ang katawan nito. Ngunit kasabay noon, nagsimula naman ang 24-hour timer sa cellphone ni Seiya. Dahil dito, sinabi ni Ha-joon na kailangan nilang puntahan agad ang kanyang ate dahil siya lang ang maaaring makatulong sa kanila. Nagulat si Seiya nang malaman niyang hindi pala abroad nakatira ang ate nito. Nahihiya lang daw si Ha-joon aminin na iniwan ng kapatid niya ang magandang trabaho para maging isang shaman. Naglakbay silang dalawa papunta sa bahay ng ate ni Ha-joon na nasa gitna ng masukal na kagubatan kung saan halos walang daan papunta. Pagdating nila sa labas, sinabi ni Ha-joon na may isang lalaking bantay roon na hindi siya pinapayagang makita ang kapatid niya noon. Sinasabi nitong mamamatay ang ate niya kapag lumabas ito sa lugar na iyon. Maya-maya, bumukas ang gate at lumabas ang lalaking nagngangalang Kim. Masayahin nitong tinawag si Ha-joon na bayaw, bagay na labis ikinainis ni Ha-joon. Habang papasok sila sa loob, nakatanggap ng tawag si Seiya mula kay Gunwoo. Sinasabi nitong maayos na raw siya at gusto niyang malaman kung nasaan si Seiya para sunduin siya. Sasabihin na sana ni Seiya ang lokasyon nila nang biglang dumating ang ate ni Ha-joon na si Haesal at sumigaw na huwag niyang sasabihin kung nasaan siya. Inutusan nito si Seiya na ibaba ang telepono, ngunit hindi nito magawa, kaya inutusan niya si Bangwol na kumuha ng lubid. Agad nitong tinalian anak kanyang kamay upang hindi niya marinig ang kausap na kumukontrol sa kanya, hanggang sa mabitiwan ni Seiya ang telepono at mawalan ng malay. Pagkatapos sinabi nito kay Ha-joon na nakulong ang kaluluwa ni Seiya, kaya kailangan nila ito palayain. Dito binalaan ni Haesal si Ha-joon na kahit anong marinig niya ay huwag lalabas hanggat hindi siya tinatawag ni Bangwol. Pagkatapos nito, sinimula ni Haesal ang ritual para mapalayas ang espiritu. Tinali niya ang kamay niya at ni Seiya gamit ang isang sinulid habang gumagamit ng mga orasyon at ritual. Unti-unti nilang pinasok ang mundo ng espiritu. At nang muling magmulat ng mata si Seiya, ibang lugar na ang nasa harapan niya. Pagdating ni Seiya sa kakaibang lugar na iyon, lumapit si Haesal at sinabi niyang huwag siyang matakot dahil nasa loob sila ng isinumpang mundo ng espiritu. Ipinaliwanag niyang para makalabas doon, kailangan nilang malampasan ang 3 pintuan. Sa totoong mundo naman, nagsindi si Bangwol ng insenso bilang paghahanda sa unang pintuan. Biglang lumakas ang hangin sa paligid, ngunit agad niya itong pinigilan gamit ang isang banal na kutsilyo at gumuhit ng pabilog sa lupa. Binalaan ni Haesal si Seiya na kapag nakapasok na siya sa bawat pintuan, hindi siya dapat lumingon kahit ano pa ang mangyari. Kapag lumingon daw siya, makikita ng masamang espiritu si Haesal at mawawala ang daan ng ginawa niya. May taliring nakapulupot sa pulsuhan ni Seiya para protektahan siya, pero kailangan pa rin niyang harapin mag-isa ang lahat ng pagsubok. Pagpasok niya sa unang pintuan, napunta siya sa madilim at tahimik na paaralan nila. Walang ibang tao roon maliban sa kanya. Habang naglalakad siya gamit ang flashlight ng telepono, pumasok siya sa isang silid at binuksan niya ang kurtina, ngunit walang nakita doon dahil bawal siya lumingon kaya umatras siya palabas. Ngunit maya-maya, nabangga niya si Choi na duguan at dito niya muli nakita ang nangyari noong araw ng pagkamatay ni Choi sa classroom. Doon niya naintindihan na hindi kusa ang ginawa ni Choi noon. Ang masamang espiritu pala ang kumokontrol sa kanya habang pinapatay niya ang sarili niya. Habang umiiyak si Choi at paulit-ulit na nagsasabing ayaw pa niyang mamatay, unti-unting natatakot si Seiya. Nang subukan niyang tumingin sa bintana para makatakas, nakita niyang sa bawat palapag ay iisa lang ang itsura ng lugar. Parang wala talagang labasan. Biglang lumapit si Choi sa kanya at muling nilaslas ang sariling leg sa harap niya. Ngunit napagtanto ni Seiya na hindi iyon totoong si Choi, kundi isang ilusyon lang para takutin siya. Kaya nilakasan niya ang loob niya at tumakbo palayo. Pagkatapos noon, biglang naglaho ang lahat at lumitaw ang pangalawang pintuan. Nagsindi muli si Bangwol ng insenso para sa susunod na daan. Sa pagkakataong ito, napunta si Seiya sa isang madilim na kalsada kung saan may naganap na aksidente. Nang lapitan niya ang wasak na sasakyan, napagtanto niyang kotse iyon ng kanyang pamilya. Bumalik sa alaala niya ang araw kung kailan na aksidente sila ng kanyang mga magulang. Siya lang ang nakaligtas habang namatay ang kanyang ama at ina. Habang nakikita niya ang dugo ang katawan ng kanyang mga magulang, hindi niya napigilang umiyak ng malakas. Ngunit alam niyang sinusubukan lamang siyang pahinain ng espiritu, kaya pinilit niyang magpatuloy. Biglang hinawakan ng kanyang iinai ang kanyang paa at kinausap siya upang mawala siya huwisyo, parang gusto siyang pigilan. Ngunit pinilit niyang tumakbo at binaliwala ang pagtawag ng ina na lumingon siya.
Sa kabilang banda, paulit-ulit namang sinasabihan ni Bangwul na itigil na ito kung hindi makukulong siya sa loob. Sinabi pa ni Bangwul kay Hetsal na hilahin na lang siya palabas dahil baka hindi na nila kayanin. Pero handa si Sohee na tanggalin ang kanyang maskara para tulungan si Seiya, kahit alam niyang kapag ginawa niya iyon, siya mismo ay maaaring matrap sa mundong iyon habang buhay. Sa huli, pinili ni Seiya na huwag pansinin ang kanyang iina at tumakbo papunta sa pintuan. Pagpasok niya rito, biglang nagdilat ang kanyang mga mata at nakita niyang nasa harapan niya sina Bangwul at Hajoon. Sinabi nilang ligtas na siyang nakabalik, ngunit hindi pa pala tapos ang lahat. Narinig niya muli ang boses ni Hetsal na nagsasabing nasa ikatlong lugar pa rin siya. Sinubukan siyang lokohin ni Bangwul at Hajoon sa pamamagitan ng pagsasabing sinusundan sila ng espiritu at kailangan niyang lumingon sa likuran para mailigtas si Hetsal. Kahit sinabi ni Hetsal na huwag siyang maniwala at huwag kailanman lilingon, parang totoong-totoo ang dalawa kaya nalito si Seiya. Pagkatapos, nagsimulang mangyari kay Hajoon ang parehong sintomas na naranasan ni Gonwoo noon. Dito nagulat si Seiya at tinanong kung paano nito nakikita ang espiritu. Umamin si Hajoon na gumawa rin siya ng kahilingan gamit ang epi para iligtas si Seiya. Dahil desperado siyang iligtas si Hajoon, napalingon si Seiya sa likuran. At doon nakita ng espiritu si Hetsal. Naputol ang tali na nakapulupot sa kamay ni Seiya at agad nagsimulang magsuka ng dugo si Hetsal sa totoong mundo. Dahil sa nangyari, mabilis na sinindihan ni Bangwul ang ikatlong insenso. Sa loob nito, napunta si Seiya sa isang napakadilim na lugar na puro dugo ang paligid. Habang naglalakad siya, unti-unting lumitaw ang mga bangkay na nakabitin mula sa itaas, lahat ay duguan at nakakatakot tingnan. Maya-maya, nagsimulang dumugo rin ang ilong ni Seiya dahil ang tali sa kanyang kamay ay konektado na mismo sa espiritu. Eksaktong dumating si Hetsal sa tamang oras at pinutol ang tali upang iligtas siya. Agad niyang hinila si Seiya at tumakbo sila papunta sa pintuan habang hinahabol sila ng masamang espiritu. Kahit muntik na silang abutan, nagawa nilang makatawid pabalik sa totoong mundo. Dito ay pansamantalang huminto ang timer ni Seiya. Ngunit sinabi ni Hetsal na hindi pa rin sila ligtas. Naputol lang daw nila ang koneksyon sa espiritong mundo pero hindi pa nawawala ang sumpa. Para matapos ang lahat, kailangan nilang hanapin ang pinagmulan nito. Pagkatapos noon, ginamit ni Hetsal ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang sugat sa kanyang kamay. Mula sa kung saan ay lumitaw ang isang puting ahas at pumulupot sa kanyang braso na may sugat upang pagalingin. Samantala sa ospital, dumating si Nari at kinausap ang doktor na nagsabing maayos na ang lagay ni Gonwoo. Pinuntahan niya ito at ipinakita ang video na kinunan niya noong sinapian ito ng espiritu. Habang nag-uusap naman sina Hetsal at ang iba, ipinaliwanag niya na ang FE ay gawa ng isang mapaghiganting espiritu. Ayon sa kanya, may isang bagay na nagsimula ng sumpa at kailangan nila iyong hanapin para matapos ang lahat. Naalala rin niya ang cellphone na konektado sa tali habang nasa huling pintuan si Seiya. Kailangan daw nilang makuha ang phone na iyon at si Seiya lang ang maaaring makagawa nito dahil konektado siya sa isinumpang mundo. Kinagabihan, habang natutulog si Seiya, biglang parang umulan ng dugo sa ibabaw niya. Napabangon siya sa matinding takot at nakita niya sa harapan ang isang estudyanteng babae na laslas ang leg. Dahan-dahang lumalapit ang multo habang itinuturo ang nasa likuran ni Seiya. Paglingon niya, isa pang babae ang sumugod para patayin siya. Ngunit bigla siyang nagising at napansing nasa kama lang pala siya habang nakaupo si Hetsal sa tabi niya. Akala niya panaginip lang iyon pero alam nilang may katotohanan ang nakita niya. Ikinuwento ni Seiya na may dalawang espiritu siyang nakita, isa sa harapan at isa sa likuran. Dahil doon, naisip ni Hetsal na hindi isa kundi dalawang kaluluwa ang nasa likod ng sumpang ito. Naghanda sina Seiya, Bangwul at Hajoon para imbestigahan ang katotohanan sa likod ng epi. Bago sila umalis, tinalian muli ni Hetsal ng proteksyong sinulid ang kamay ni Seiya at binalaan siyang bumalik agad kapag naputol iyon. Bago umalis tiniyak naman ni Bangwul na hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa mga bata. Alam niya ang tunay na dahilan kung bakit hindi makaalis ng bahay si Hetsal. Pero hindi niya muna iyon sinabi kina Seiya at Hajoon. Nangako rin siya kay Hajoon na gagawin niya ang lahat para mapalaya si Hetsal. At nagsimula silang maghanap ng katotohanan gamit ang laptop ni Choi. Umaasang doon nila matutuklasan kung saan talaga nagmula ang nakamamatay na api. Habang patuloy nilang iniimbestigahan ang sumpang api, sinubukan nilang alamin kung saan ba unang nalaman ni Choi ang tungkol dito. Sa paghalungkat ni Hajoon sa laptop ni Choi, napansin nilang naging sobrang active ito sa Discord isang araw bago ang exam. Habang chine-check nila ang account, biglang may tumawag na isang hindi kilalang lalaki. Sinagot ni Hajoon ang tawag ngunit agad sumigaw ang lalaki at tinanong kung nasaan na si Choi at bakit matagal itong nawala. Dahil hindi nila gustong mahalata, mabilis na nag-type si Hajoon na kunwari si Choi at sinabing busy lang siya sa pag-aaral. Sumagot naman ang lalaki na pinag-uusapan na raw ng lahat na baka patay na si Choi. Pagkatapos nito, sinabi niyang nahanap na niya ang bagay na ipinapahanap ni Choi at magkita raw sila sa dati nilang lugar makalipas ang isang oras. Pagkababa ng tawag, hindi alam ni Seiya kung ano ang tinutukoy na dating lugar. Kaya ginamit ni Hajoon ang Google account ni Choi para matrace ang mga lokasyong madalas nitong puntahan. Samantala sa ospital, tuluyan ang gumaling si Gonwoo kaya agad siyang pumunta sa bahay ni Seiya.
Pagdating niya roon, nadatnan niya si Nari na tila balisa. Sinabi nitong kukuha lang siya ng mga gamit ni Seiya. Habang naghahanap si Gunwoo ng cellphone niya, napansin niyang nawawala ito kahit halugugin niya ang buong bahay. Hindi niya alam na noong gabing sinabi ni Seiya kay Nari ang password ng bahay nila. Lihim palang bumalik si Nari at kinuha ang cellphone ni Gunwoo. May tinatago siya pero hindi pa alam ng iba kung ano iyon. Habang wala pa ring mahanap na cellphone, pinanood muli ni Gunwoo ang video na kinuna ni Nari noong sinapian siya ng espiritu. Umaasang baka makita roon kung nasaan ang phone niya. Ngunit wala siyang nakitang kahit anong clue. Samantala, dumating naman sina Seiya, Ha-joon at Bangwul sa lokasyong pinuntahan ni Choi noon. Naghintay sila roon hanggang sa dumating ang lalaking kausap sa Discord. Nilapitan ito ni Bangwul pero napansin nito na siya ang pakay kaya tumakbo siya. Sinubukan siyang hulihin ni Bangwul ngunit mabilis itong nakatakas. Dahil mahusay tumakbo si Seiya bilang atleta, siya mismo ang humabol at nakahuli rito. Pagkatapos siyang ma-corner, tinanong siya ni Bangwul tungkol sa mga tableta na iniinom ni Choi nitong mga nakaraang araw. Natakot ang lalaki at ipinaliwanag niyang hindi siya drug dealer. Stress reliever lang daw ang mga iyon. Pagkatapos ay diretsong tinanong ni Seiya kung siya ba ang nagbigay kay Choi ng link ng API. Nang marinig iyon, lalo siyang kinabahan at sinabing nakita lang din ni Choi ang tungkol sa API sa isang online post, isa raw itong ghost story tungkol sa paaralan nila. Doon niya ikinuwento ang lumang alamat ng school. Ayon sa kanya, maraming taon na ang nakalipas ay may anak daw ng isang shaman na nag-aaral sa paaralang iyon. Naniniwala ang mga estudyante na may koneksyon ang babaeng iyon sa sumpa. Sa post ay may larawan ng dalawang babae na sina Siwon at Haeryung. Habang pinag-aaralan ni Ha-joon ang cache memory ng laptop ni Choi, may nakita siyang lumang litrato. Kinumpirma ng lalaki na si Siwon ang nasa kaliwa at si Haeryung naman ang nasa kanan. Ngunit nang magtanong sila tungkol sa bahay ng shaman, sinabi ng lalaki na alam niya lang ang lugar pero hindi ang eksaktong bahay. Dahil dito, nagpunta sila sa naturang lugar upang hanapin ito. Naisip ni Seiya na posibleng ang konektado ang dalawang babaeng nakita niya sa panaginip sa sumpang bumabalot sa kanila. Pagdating nila roon, sinabi ni Bangwul na maghanap sila ng bahay na may kakaibang bandila sa bubong at huwag basta-bastang papasok hanggat hindi siya tinatawag. Naghanap sila buong maghapon pero wala silang makita. Sa sobrang pagod, pumasok sila sa isang maliit na tindahan para magpahinga. Pagkakita pa lang kay Bangwul, inakala ng matandang may-ari na isa itong maniningil o gangster. Tinanong ni Bangwul ang matanda tungkol sa isang kilalang shaman na nakatira roon kasama ang kanyang anak. Nang marinig iyon, nagulat ang matanda at tinanong kung kaibigan ba sila ng anak nito. Ipinakita nila ang litrato ni Siwon at Haeryung. At doon nila natuklasan, hindi pala si Haeryung ang anak ng shaman. Si Siwon pala ang tunay na anak nito. Pagkatapos noon, bumili sila ng asin sa tindahan at nagtungo sa abandonadong bahay na pinaghihinalaan nilang pag-aari ng shaman. Nakakandado ito mula sa labas kaya sinira ni Bangwul ang gate bago sila pumasok. Maingat muna niyang chinek kung may masamang enerhiya sa paligid bago pinapasok sina Seiya at Ha-joon. Halatang matagal nang walang nakatira roon dahil sobrang sira at marumi na ng bahay. Habang iniinspeksyon ni Bangwul ang loob, biglang tumunog ang espesyal niyang device na ginagamit para makadetect ng paranormal presence. Agad niyang pinalibutan ng asin sina Seiya at Ha-joon bilang proteksyon. Sinabihan niya silang huwag gagalaw at kapag hindi siya nakabalik sa loob ng 10 minuto, tumakbo raw sila pabalik sa sasakyan at hintayin ang umaga. Mag-isang nag-ikot si Bangwul sa loob ng bahay hanggang mapansin niya ang may isang pader na kakaiba ang itsura. Nang siya sa atin niya ito, natuklasan niyang may nakatagong pintuan sa likod. Pagbukas niya rito, bumungad sa kanya ang isang nakakatakot na lihim na silid. Punong-puno ito ng mga rebulto, gamit sa ritual, at mga kakaibang bagay na tila ginagamit sa black magic. Sa gitna ng silid ay may nakapaskil na coat na may nakadikit na buhok, na mukhang bahagi ng isang sumpa o ritual. Habang sinusuri nila ang lugar, biglang muling nakita ni Seiya ang multo ng babaeng estudyante na mailaslas sa lig. Para bang gusto siyang papuntahin ito sa isang partikular na lugar. Kahit hindi ito nakikita ni Ha-joon, sumunod si Seiya sa espiritu. Huminto ang multo sa isang sulok at itinuro ang lupa. Nang hukayin ni Seiya ang parte ng lupa na iyon, nakita niya ang lumang school uniform at isang litrato ni Siwon at Haeryung. Agad nilang tinawag si Bangwul. Dito sinabi ni Seiya ang multong nakita niya sa panaginip ang gumabay sa kanya papunta sa litrato. Pagkatapos noon, ikinuwento nila kay Hetzel ang lahat ng nadiskubre nila. Ngunit maging si Hetzel ay nalito dahil hindi niya malaman kung ang shaman ba ay sinusubukang protektahan ang mga tao o siya mismo ang nagpasimula ng sumpa. Habang iniisip nila ang susunod na hakbang, may biglang naisip si Ha-joon. Ginamit niya ang metadata ng wish video ni Gunwoo at natuklasan niyang lahat ng video ng mga taong gumagamit ng API ay ipinapadala sa iisang server. Ngunit ang mga video raw ay ma-access lamang gamit ang authorized user key. Nang makita ni Seiya ang interface ng server, may naalala siya. Parehong-pareho raw ito sa system na ginagamit sa computer ng coach nila sa school. Dahil dito, nagpa siya silang pumunta agad sa paaralan ng gabing iyon. Habang nasa daan, tinanong ni Ha-joon si Seiya kung alin sa dalawang babae sa litrato ang nakita niya sa panaginip. Sinabi ni Seiya na hindi niya matandaan ng maayos pero sigurado siyang sinusubukan siyang tulungan ng isa sa kanila kaya nga nila nakita ang litrato.
Pagdating sa school, sina Seiya at Hajoon ang pumasok sa loob habang naghihintay si Bangwul sa labas bilang backup sakaling mahuli sila. Tahimik silang nakapasok sa opisina ng coach at in-access ang school server. Habang chine-check nila ang mga recorded wish videos ng app users, may isang video na nagpayanig sa kanila. Sa video na iyon si Nari mismo ang nagsasalita, at ang kahilingan niya ay sana raw mamatay si Choi. Natulala si Seiya matapos makita iyon, ngunit may isang bagay na mas lalong nakapagpalito sa kanya. Kung si Nari ang gumawa ng kahilingan, bakit buhay pa rin siya? Mahigit 24 oras na ang lumipas mula nang gamitin niya ang epi pero hindi pa rin nagsisimula ang timer niya. Dito ipinakita ang buong kwento mula sa panig ni Nari. Hindi lang pala si Choi ang hiniling niyang mamatay noong gabing lasing siya sa club. Kasama rin pala ang sarili niyang pinsang lalaki. Habang nasa club sila, paulit-ulit siyang minamaliit ni Choi. Tinatawag siyang bata at pinapahiya sa harap ng iba hanggang sa unti-unting mapuno si Nari ng galit. Lasing siya noon, emosyonal, at hindi iniisip ang magiging kapalit ng lahat. Dito rin nalaman na alam ng kanyang mga pinsan ang tungkol kina Heryong at Siwon ayon pa sa pinsan niyang lalaki. Kapag galit si Nari ay para itong si Siwon, pero kapag natatakot naman ay hawig siya ni Heryong. Nang gagawa na ng wish si Nari gamit ang Girigo api, sinubukan pa siyang pigilan ng pinsan niyang babae dahil may kakaiba itong pakiramdam tungkol sa api. Pero huli na ang lahat. Bago pa siya mapigilan ng tuluyan, nagawa na ni Nari ang kanyang wish. Kinabukasan, late siyang pumasok sa school dahil sa matinding hangover. Pero pagdating niya roon, isang bangungot agad ang bumungad sa kanya. Patay na si Choi matapos nitong tapusin ang sarili niyang buhay. At kasabay noon, ay lumabas na notification sa phone ni Nari, wish completed. Pagkatapos niyon, agad nagsimula ang timer. Doon tuluyang kinilabutan si Nari dahil naintindihan niyang hindi simpleng laro ang Girigo api. May totoong namamatay. Hindi nagtagal, nalaman din niyang patay na ang kanyang pinsang lalaki. Dahil sa sobrang takot at trauma, tumakbo siya sa banyo habang umiiyak at halos masuka matapos makita ang dugo ang katawan ni Choi. Paulit-ulit niyang tinatawagan ang pinsan niyang babae pero walang sumasagot. Habang nasa loob ng banyo, may narinig siyang mga babaeng pinag-uusapan siya at ang kanyang ina. Galit siyang lumabas para kumprontahin ang mga ito, pero nang tumingin siya sa paligid, wala palang tao. Doon niya napagtanto na nagsisimula na rin siyang paglaruan ng mapaghiganting espiritu. Habang papalabas siya ng washroom, ay nabunggo siya ni siya na nagmamadaling papunta kay Gunwoo kung saan gusto niya malaman kung nagsimula na rin ba ang timer nito. Sinubukan ni siya na ipaliwanag sa lahat ang tungkol sa Girigo api at sinabi nitong pumunta sila sa bahay niya kinahapunan. Pero nauwi iyon sa tensyon at pag-aaway nila ni Nari. Hindi lang dahil sa api kundi dahil matagal nang emotionally unstable si Nari at gusto rin niya si Gunwoo. Kaya habang lumalala ang takot at sunod-sunod ang kamatayan sa grupo, lalo siyang nawawalan ng kontrol. Bago pumunta sa bahay ni siya, pinuntahan muna ni Nari ang kanyang pinsang babae. Umakyat siya sa kotse nito at galit na binasag ang side mirror habang umiiyak. Sinisi niya ito sa nangyari dahil kung pinigilan lang daw siya ng maayos noong gabing iyon, hindi sana namatay si Choi at ang pinsan nilang lalaki. Pero sinabi ng pinsan niya na hindi niya rin sineryoso noon ang Girigo app dahil akala niya ay isa lamang itong kwento. Ngayon lang din daw niya nakita ang timer at lahat ng kakaibang nangyayari. Doon niya sinabi kay Nari ang isang mahalagang sikreto. Ayon sa rumor, ang Girigo api daw ay ginawa ng isang estudyante sa school nila na si Siwon at sinasabing ang ina nito ay isang nakakatakot na shaman. Kaya kung gusto ni Nari na mailigtas ang sarili niya at ang iba, wag daw niyang sundan si Heryong at sa halip ay hanapin si Siwon. Sinabi rin nitong si Heryong daw ay nagpakamatay noon. Habang papunta si Nari sa bahay ni siya, nakasalubong niya si Hajun. Sinabi ni Hajun na hindi siya naniniwala sa mga komplikadong kwento tungkol sa Girigo api. Pero hindi na nagpaliwanag si Nari dahil alam niyang kapag nalaman ng iba kung paano niya alam ang lahat, mabubunyag na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Choi. Nang dumating sila sa bahay nila siya nakita ni Nari ang anino pero hindi niya ito pinansin. Pagkatapos nagsimulang mangiti ang mata ni Gunwoo. Nang lumabas ang babaeng mailaslas ay napasigaw si Nari nang tumingin ito sa kanya. At dahil nakikita ito ni Nari ay kinunan niya ng video si Gunwoo habang ito ay sinasapian ng espiritu. Sa sumunod na eksena, nagising si Nari sa hospital. Katulad ni siya, natrauma rin siya sa lahat ng kanyang nasaksihan. Pagkatapos niyang makausap si siya, ay pumunta siya sa bahay ni siya at doon niya nakita ang phone ni Gunwoo. Habang ikinukumpara niya ang timer nito sa sarili niyang timer, may kakaibang nangyari. Biglang namatay ang timer ni Gunwoo. Agad siyang bumalik sa hospital at doon niya nakita ang note na isinulat ni siya bago ito gumawa ng wish. Nakalagay doon na kahit anong gawin nila, hindi humihinto ang timer. Pero kabaligtaran ang nangyari kay Gunwoo kaya nagsimulang mag-isip si Nari. Doon niya nabuo ang isang nakakatakot na pattern. Kapag may taong nag-wish at natupad iyon, magsisimula ang timer niya.
Pero kung may ibang tao na magwi-wish at matutupad iyon bago matapos ang unang timer, mamamatay ang timer ng naunang tao. Ibig sabihin, naputol ang timer ni Nari noong natupad ang wish ni Gunwoo. Pero hindi niya maintindihan kung bakit huminto rin ang timer ni Gunwoo dahil hindi niya alam na gumawa rin ng wish si Sha. Sinubukan niyang tawagan si Hajun pero hindi ito sumasagot dahil nasa ritual ito kasama si Sha. Kaya nag-text na lang si Nari at sinabi niyang nahanap na niya ang paraan para mapahinto ang timer. Pero maya-maya, may dumating na message sa phone ni Gunwoo na kunwari ay galing kay Sha. Nakasaad doon na nahanap na raw nila ang paraan para ihinto ang timer pero hindi nila ito sasabihin kay Nari. Siyempre, hindi talaga si Sha ang nagpadala noon dahil nasa curse world ito ng mga oras na iyon. Ang espiritu ang gumawa ng mensahe para lalo pang paglaruan si Nari. Pero dahil matagal nang may galit si Nari kay Sha, naniwala siya agad at pakiramdam niya ay pinagtataksilan siya ng grupo. Dahil doon, bumalik siya sa bahay ni Sha para hanapin ang sinasabing solusyon. Hinalungkat niya ang buong lugar pero wala siyang makita. Sa sobrang pagod at emosyonal na pagkapraning, nahiga siya at nakatulog doon mismo. Habang natutulog siya, may pulang sinulid na dahan-dahang bumagsak sa kanyang mukha. Gumapang ito papunta sa kanyang mata at tuluyang pumasok sa loob nito. Kinabukasan, nagising si Nari na walang kahit anong alaala tungkol sa nangyari. Sinubukan ng umalis ni Nari pero nakita siya ni Gunwoo. Nang makapasok sila, sinabi ni Gunwoo na noong nasapian siya, may nakita siyang espiritu ng isang schoolgirl na may malalim na sugat sa mukha. Alam agad ni Nari kung sino ang tinutukoy nito dahil nakita niya rin ang parehong espiritu, pero nagpanggap siyang walang alam. Takot siyang mabunyag na may koneksyon siya sa pagkamatay ni Choi. Pagkatapos noon, sinabi ni Gunwoo na pupunta siya sa medical room ng school para tingnan ang mga lumang records. Baka raw doon nila malaman kung sino ang espiritong may sugat sa mukha. Bago sila pumunta roon, dumaan muna si Gunwoo sa isang service center para ipatrack ang nawawala niyang phone. Doon nila nalaman na huling naging active ang cellphone sa mismong building nila noong gabing nangyari ang lahat. Habang kasama niya si Gunwoo, pilit namang inaalam ni Nari kung ano ba talaga ang sinabi ni Sha tungkol sa paraan para mapahinto ang timer. Pero paikot-ikot ang sagot nito at walang malinaw na solusyon na ibinibigay. Sa halip, iminungkahi ni Gunwoo na hanapin na lang nila ang record ng estudyanteng may sugat sa mukha. Habang nag-uusap sila, may sinabi si Gunwoo na lalong nagpaliyab sa galit ni Nari, sila na raw ni Sha. Nang marinig iyon, lalo siyang nasaktan at mas lalong nagalit kay Sha. Pagdating nila sa medical room, agad nilang hinalungkat ang mga records ng school. At sa wakas, nakita nila ang hinahanap nila. May record niya ng isang schoolgirl na may sugat sa mukha. Nang kukunin ito ni Nari, agad niya itong pinunit. Sabay sabing, alam kong nakita mo din ang babaeng may laslas dahil nakita ko sa video na may kinukunan ka habang hindi nakikita ng iba. Pagkatapos tinanong niya si Nari kung siya ba ang kumuha ng phone niya. Imbes sumagot, sinabi niya na sinama lang pala siya doon para takutin. Dito may biglang lumitaw na pulang sinulid sa braso ni Nari. Dito sinabi ni Nari na tinraidor siya dahil sa mga message ni sinabi ni Sha kay Gunwoo kung paano maalis ang sumpa. Pero sinabi nitong pinasara niya ang kanyang line. Habang patuloy siya sa pag-amin sa mga kasalanan niya tulad ng pag-wish ng kamatayan ni Choi, may biglang tumusok sa mata nito. Nang lalapitan ito ni Gunwoo, nasaksak nito ng kutsilyo sa pagkabigla. Mabilis siyang tumakbo, ngunit sinundan ito ni Gunwoo pero nalock siya sa loob. Pagharap muli ni Nari ay pula na ang isang mata nito. Sa labas naman bigla gumana ang device ni Bangwoo at tumakbo ito papunta sa school. Habang sumisigaw si Gunwoo ay narinig niya ito. Habang sinusubukang sirain ni Gunwoo ang pinto, bigla sumulpot ang babaeng may laslas. Pilit niya itong tinataksan, ngunit kahit saan siya magpunta andun ito. Gang sa lumutang siya sa ere at parang inuutusan siya ng espiritu na hiwain ang kanyang liig gamit ang kanyang kuko ng paulit-ulit. Nang biglang panain ni Bangwoo ito at nawala ang espiritu. Nang biglang tumunog ang device ni Bangwoo ay may tumamang bubog sa mata nito at pilit na tinatanggal. Na ang maalis niya ito ay nakikita na niya ang espiritu. Sa kabilang room naman ay tapos nang mag-download nila Sha at Hajun ang mga videos. Sa sumunod na mga eksena ipinakita rito ang nakaraan ni na Siwon at Haeryong. Sinabi ni Siwon kay Haeryong na kapag isinulat mo raw ang pangalan at birthday mo sa papel at gumawa ka ng wish, maaari itong matupad. Pero hindi niya iyon sinabi bilang biro. Dahil matapos niyang sabihin iyon, isinulat niya ang sarili niyang pangalan at date of birth. At ang wish niya mamatay ang sarili niyang ina. Pagkatapos noon, malamig niyang sinabi kay Haeryong na huwag nang babalik sa bahay nila. Tinanong din niya si Haeryong kung ano ang magiging wish nito. Kinuha pa niya ang phone niya at nirecord ang sagot nito. Saka sinabing kapag natapos na ang appy nila, wish ni Haeryong ang unang ilalagay niya roon. Kinabukasan sa school, habang nagkaklase gumawa si Haeryong ng logo para sa appy ni na Siwon. Pero nang gabing iyon, habang pauwi sila, nakita nila ang ina ni Siwon na muling nakikipagtalo sa matandang tindera dahil sa utang at bayarin. Pagkatapos noon, umuwi si Siwon habang si Haeryong naman ay pumunta sa hideout nila. Pero maya-maya, nag-message si Siwon kay Haeryong at sinabing sa bahay siya matutulog ng gabing iyon, kaya agad namang umuwi si Haeryong sa bahay nila. Pero kasinungalingan pala iyon, dahil si Siwon mismo ang nagtungo sa hideout. Samantala, nakita ng ina ni Siwon na sinira ng anak niya ang kanyang shrine. At dahil doon, nagalit ang mga divine entity na matagal na niyang pinaglilingkuran.
Ngayon, gusto na nilang kunin ang buhay ni Siwon pati na rin ang buhay ng kanyang ina. Pero kahit gaano siya saktan ng sariling anak, hindi niya hahayaang may mangyaring masama rito. Kaya gumawa siya ng protection charm para kay Siwon. Pero napakabigat ng kapalit, ginamit ng ina ni Siwon ang sarili niyang dugo, tinakpan ang shrine, at isinama pa ang sarili niya sa seal. Sa madaling salita, isinakripisyo niya ang sarili niyang buhay para mailigtas ang anak na galit sa kanya. Kinabukasan, habang dumadaan si Heryong sa harap ng bahay ni Siwon, nakita niya ang ina nito na naghuhukay sa lupa habang hawak ang school uniform ni Siwon. Nang makita siya ng babae, agad siyang pinigilan nito at sinabi ang buong katotohanan. Hindi niya raw nailigtas ang asawa niya noon, pero kailangan niyang mailigtas si Siwon ngayon. Dito nabunyag na hindi pala pinatay ng ina ni Siwon ang asawa nito. Ang asawa mismo ang sumubok sirain ang shrine dahil ayaw nito sa pagiging shaman ng babae, at dahil doon ay nagalit ang mga divine entity at sila mismo ang pumatay rito. Ibinigay ng ina ni Siwon kay Heryong ang isang talisman at pinakiusapang ilagay iyon sa bag o jacket ni Siwon ng palihim dahil iyon lang ang makakaprotekta rito. Kahit nanginginig sa takot si Heryong matapos makita ang kalagayan ng babae, pumayag pa rin siyang tulungan ito. Pagdating niya sa school, hindi niya masabi kay Siwon ang totoo dahil kasama nito ang kaibigan niya. Kaya noong break time, sinubukan niyang ilagay ng palihim ang talisman sa jacket ni Siwon. Pero nahuli siya. Dumating si Siwon kasama ang kaibigan nito at para magmukhang wala siyang koneksyon kay Heryong, sinampal niya. Habang nag-uusap ang mga kagrupo ni Siwon, narinig ni Siwon na nagsabing baka hindi si Heryong ang anak ng shaman, baka si Siwon mismo. Nang marinig iyon, lalo siyang nagalit. Ipinakita nito na tapos na ang API logo na ginawa ni Heryong. Sinabi niyang buong gabi siyang nagpuyat para tapusin ang EPI. Dahil si Jintay lamang bukod sa grupo ang walang ambag sa project, inutusan niya sundin ang utos niya. Dahil sa takot na mabunyag ang katotohanan, ginawa ni Siwon ang pinakamalupit na bagay. Ipinakalat niya ang wish video ni Heryong at pinilit pa si Jintay na ibuli ito. Ayaw man gawin ni Jintay dahil gusto rin niya si Heryong, napilitan pa rin siyang sumunod kay Siwon. Ginawa lahat ni Siwon para palabasing inosente siya at si Heryong ang tunay na kakaiba at dapat katakutan. Dito tuluyang natauhan si Heryong. Naunawaan niya kung gaano katoxic si Siwon at kung gaano kalalim ang sakit na ibinigay nito sa kanya. Kaya nagdesisyon siyang maghiganti. Kinuha niya ang 2 voodoo doll na ibinigay ng ina ni Siwon. Sa isang manika, inilagay niya ang buhok ni Siwon. Sa isa naman, inilagay niya ang name badge ni Jintay. Sinunod niya ang buong ritual, sinulid, dugo at sakripisyo. Pero hindi simpleng paghihiganti ang gusto niya. Dahil sa sobrang galit at sakit, pinili niyang ialay ang sarili niyang buhay. Habang ginagawa niya ang ritual, nirecord niya ang lahat gamit ang EPI. Pagkatapos noon tuluyan niyang tinapos ang sarili niyang buhay. Samantala, desperadong sinubukan ni Siwon na burahin ang wish video dahil kapag nakita iyon ng pulis, malalaman nilang dahil sa pambubuli nila kaya nagpakamatay si Heryong. Habang sinusubukan patayin ni Siwon ang server para hindi kumalat ang video, bigla na lang nagplay ang video ni Heryong sa lahat ng monitor sa paligid. Ang wish nito, ang sakit nito, at ang huling sandali ng buhay niya. Habang nangyayari iyon, si Jintay naman ay napadpad sa lugar kung saan bumagsak noon ang ina ni Siwon. Doon biglang parang may puwersang kumontrol sa katawan niya hanggang sa tuluyan niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Samantala, si Siwon naman ay hawak ang basag na salamin. Pilit siyang lumalaban pero parang may ibang kumokontrol sa katawan niya. Unti-unti niyang sinasaktan ang sarili niya hanggang magkaroon ng malalim na sugat sa mukha. Sa huli, nakita natin ang espiritu ni Heryong. Namatay si Siwon pero bago siya tuluyang mawala ng buhay, nakagawa rin siya ng isang wish at natupad iyon. Pagkatapos mamatay ni Jintay at Siwon, ay lumabas na notification sa phone ni Heryong, wish completed. Balik sa kasalukuyan makikita natin si Nari na tuluyan ng kontrolado ng espiritu ni Siwon. Papalapit siya kina Hajun at siya nakalalabas lang mula sa room ng coach, matapos nilang ma-download ang lahat ng videos mula sa server. Bigla niyang inatake si Hajun sa kamay. Dumating sina Banggul at Gonwoo at doon tuluyang nakita ni Banggul ang katotohanan. Hindi na si Nari ang may kontrol sa sarili niyang katawan. Si Siwon na ang kumokontrol sa kanya. Nagawa nilang iligtas sina Hajun at siya, pero nakuha naman ng espiritu si Nari at dinala ito palayo. Sa sumunod na eksena, nasa hospital na silang lahat. Habang nasa loob sina Hajun at Banggul, nasa sasakyan naman sina Gonwoo at siya. Dito ipinaliwanag ni Banggul kay Hajun ang tungkol sa kapatid niyang si Hetsal. Napakalakas daw ng kapangyarihan nito at napakahirap kontrolin. Pero matapos masugatan ang mata niya, nagsimula na rin siyang makakita ng mga espiritu. At kung kaya niyang makita ang parehong mundo gamit ang matang iyon, posible raw na hindi na kailangang ikulong si Hetsal sa bahay habang buhay. Dahil ang tunay na problema kay Eo ay hindi lang dahil nakakakita siya ng espiritu, kundi dahil nakikita rin siya ng mga espiritu. Kaya kailangan nitong isuot palagi ang Divine Mask para hindi siya mahanap at atakihin ng mga ito. Kaya ngayong nakakakita na rin si Banggul ng espiritu, may pag-asa na. Maaari na niyang bantayan at protektahan si Hetsal sa labas ng bahay. Pagkatapos noon, pinanood nila ang pinakaunang video kung saan nagsimula ang sumpa. Kasama rito ang ES coordinates ng lugar kung saan ginawa ang recording kaya agad silang nagtungo roon.
Samantala, si Nari ay tuluyan ng nasa ilalim ng posesyon ni Siwon at papunta sa dating hideout ni Heryong at Siwon. Dito ipinakita ang huling wish ni Siwon bago siya namatay. Hindi niya hiniling na matapos ang lahat. Ang wish niya ay magpatuloy ang chain ng wish at huwag kailanman matapos ang sumpa. Habang nasa biyahe siya, sinabi niya na sa lumang larawan ni Heryong at Siwon ay may makikitang bintana sa likod nila. Kailangan nilang mahanap ang bintanang iyon dahil malapit doon nakatago ang phone ni Heryong. Pero hindi sila hahayaan ni Siwon. Bigla na lang may truck na sumugod sa sasakyan nila at muntik na silang mabangga. Mabuti na lang at naiwasan iyon ni Bangwul. Pero nang bumaba siya para tingnan ang truck, mas lalo siyang kinilabutan dahil walang driver at walang tao sa loob. Napansin ni Bangwul ang isang bakal na mahuhulog sa poste at ang target ay sina siya. Kaya agad niya itong sinugod para iligtas. Pero bago siya makarating, isang bakal ang tumusok sa katawan niya at ipinako siya nito sa sasakyan. Malakas ang pagdurugo niya, pero kahit ganoon ay hindi siya sumuko. Ibinigay niya kina siya at Gunwoo ang kompas at dodger at sinabi niyang sila na ang kailangang tumapos sa lahat. Habang dinadala si Bangwul sa hospital kasama si Hajun, nagtuloy naman sina siya at Gunwoo sa paghahanap sa phone ni Heryong. Kinailangan nilang tumawid sa isang sirang daanan na parang anumang oras ay maaaring bumigay. Ngunit dahil putol ang daan papunta sa bintana na pakay nila, si siya lang ang nakatawid dahil nagawa niyang tumalon. Naiwan si Gunwoo sa takot kaya si siya ang mag-isang pumasok sa hideout. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita niya rin ang phone ni Heryong malapit sa bintana. Ang susi para matapos ang sumpa. Pero bago pa niya ito makuha, biglang lumabas si Nari at inatake siya gamit ang cutter. Nang makita iyon ni Gunwoo, sa wakas ay nilakasan niya ang loob niya at tumalon papunta sa kabila. Gamit ang dagger ni Bangwul, sinaksak niya si Nari sa tiyan. Dahil doon, humina ang posesyon ni Siwon at bumalik sandali ang ulirat ni Nari. Agad na kinuha ni siya ang telepono. Lumapit si siya para tulungan siya at sinabing paano ba sila naging ganito. Pero para kaawaan siya ni siya umarteng nagbalik na sa dating Nari. Pero agad hinawakan ni Nari ang kamay ni siya at pinutol ang bracelet na nagpoprotekta rito laban sa espiritu. Pagkatapos noon, umiti si Nari ng isang nakakatakot na ngiti. Kasabay ng pangingisay ni Shan agad naman nilapitan ni Gunwoo, ngunit pagtingin niya kay Nari ay nawala na ito. Tumunog ang phone ni siya at tumatawag si Hetsal. Pero kahit hirap na siya, pinigilan ni siya si Gunwoo na sagutin ang tawag dahil alam niyang hindi talaga si Hetsal iyon kundi si Siwon na naman. Sa kabilang linya ng tawag, may boses na nagsasabing dalhin agad si siya ay Hayong at sundan ang isang sa lantern. Pero paulit-ulit sinasabi ni siya na ibaba ang tawag dahil hindi si Hayong ang kausap nila. Sa sumunod na eksena, nagising si siya sa school at nakita si Gunwoo, Hajun at Nari sa harap niya. Sinabi nilang tapos na ang lahat at nasira na nila ang phone ni Heryong. Pero hindi naniwala si siya, kaya pinakita nila phone at wala na ang Girigo api, kaya napanatag na siya. Habang naglalakad sila pabalik sa klase, napansin niyang wala na ang mga rehas papunta sa server room. Dati ay laging nakasara iyon. Nang tanungin niya ang mga kasama niya, pilit lang nila siyang pinapakalmado. Doon siya lalo kinabahan. Binuksan niya ang bintana at nang tumingin siya sa labas doon niya nalaman ang katotohanan. Nasa curse world siya. Ibig sabihin, totoong si Hayong ang tumatawag kanina pero dahil hawak na ni Siwon si siya sa curse world, ginamit nito ang boses ni siya para lokohin si Gunwoo. Sa totoong mundo naman, mabuti na lang at hindi pinakinggan ni Gunwoo ang sinabi ni siya. Dinala pa rin niya ang katawan nito kay Hetsal, matapos mapansin ang kompas ni Bangwul na paulit-ulit umiikot. Bumaba siya at binuhat si siya at pilit hinahanap ang lantern. Habang pilit namang sinisindihan ni Hetsal ang lantern. Sa gitna ng malakas na hangin, paulit-ulit namang namamatay ang ilaw nito. Sandaling ibinaba ni Gunwoo si siya at pilit hinahanap ang lantern. Nang bigla siyang tinawag ni siya sa gulat niya, nadulas siya sa gilid na bangin at doon muling sinapian ni Siwon ang katawan nito. Tinukso at pinagtawanan siya ng espiritu habang pilit sinisira ang loob niya. Nang bigla niya nakita ang lantern, pinilit niyang umakyat at kahit hirap na siya, nagawa pa rin niyang dalhin si siya kay Hetsal. Pagdating nila roon, agad kumilo si Hetsal. Gamit ang lubid, inihiwalay niya ang phone mula sa kamay ni siya at winasak ito gamit ang Divine Arrow. Pero walang nangyari, hindi natapos ang sumpa. Doon nila nalaman ang nakakatakot na katotohanan. Hindi pala phone ni Heryong ang tunay na may sumpa. May iba pang pinagmulan ang sumpa. Sa Curse World, muntik nang patayin ni Nari si siya pero dumating si Hetsal at pinana si Nari gamit ang Divine Arrow. Nahiwalay ang espiritu ni Siwon mula sa katawan nito at ipinako sa pader. Dito sinabi ni Hetsal kay siya na nagkamali sila. Ang tunay na sumpa ay hindi phone ni Heryong kundi phone ni Siwon. Dahil gamit ang phone na iyon ginawa ni Siwon ang huling wish na magpapatuloy sa sumpa habang buhay. Habang nangyayari iyon, nagpakita ang espiritu ni Heryong. Itinuro niya ang server room at doon naintindihan ni siya na hindi si Heryong ang gumawa ng epi kundi si Siwon. Sinabi ni Hetsal na gagawa siya ng panibagong ritual at binigay kay siya ang Divine Mask para maitago siya mula sa espiritu ni Siwon. Kaya naghanda si Hetsal ng panibagong ritual.
gumawa siya ng bududal. Pagkatapos, gumawa siya ng daan papunta sa Curse World gamit ang sirang phone ni Heryong para pansamantalang kontrolin ang espiritu nito at gamitin laban kay Siwon. Habang inililihis ni Heryong ang atensyon ni Siwon, tumakas siya at hinanap ang server room. Sa daan, nakita niya si Nari na walang malay pero hindi siya pwedeng tumigil. Nang makita niya ang hidden door, agad niyang sinubukang buksan ito kahit nakajam mula sa loob. Samantala, napagtanto naman ni Siwon na niloloko siya ni Hetsal nang maamoy niya ang insenso nito habang mahigpit niyang hawak ang braso nito. Nang sasaksakin niya ito ng pana ay bigla itong naglaho. Kasabay nito, muling inatake ni Nari si siya at natusok nito ng kahoy ang tiyan ni siya. Dito lumabas ang tunay na galit ni Nari. Sinabi niyang wala siyang pagsisisi sa pagkamatay ni Choi dahil kung hindi raw nito sinabi ang tungkol sa api, hindi sana nangyari ang lahat. At sa mga salitang iyon, naging malinaw na hindi lahat ay kontrol ni Siwon. Dahil doon, nawala na rin ng kontrol si siya at pinagsusuntok niya si Nari. Habang hinahanap ni Hetsal si Siwon, bigla itong lumitaw sa kisame, ngunit agad niya itong sinaksak ng palaso. Galit na galit niyang sinugod si Hetsal at sinaksak ang kamay nito gamit ang cutter. Nang biglang lumitaw si Heryong at sinabi nitong itigil na ang lahat. Dahil dito nakuha ni Hetsal ang Divine Arrow at sinaksak it sa tiyan na tagus kay Hetsal. Ginamit niya ang sarili niyang katawan bilang voodoo doll para kontrolin si Siwon. Habang dumadaloy ang dugo ni Hetsal, unti-unting naging itim ang mga mata ni Siwon. Sa Curse World, tila tuluyan nang namatay ang espiritu ni Nari. Paulit-ulit niyang binangga ang pinto hanggang sa tuluyan itong bumigay. Sa loob ng server room, nakita niya siya ang phone na ginamit ni Siwon, bukas pa rin ito at aktibo. Nang dalhin ni siya ang phone ni Siwon kay Hetsal, binunot nito ang Divine Arrow, sinubukan nitong sirain ang phone gamit ang Divine Arrow pero sumablay siya dahil sa sobrang hina na ng katawan niya. Nakawala muli si Siwon sa kontrol nito. Agad namang hinugot ni siya ang arrow at sinubukang wasakin ang phone. Nang makita iyon ni Siwon, sumigaw ito ng napakalakas hanggang sa mabasag ang lahat ng salamin sa paligid. Lumipad ang mga piraso nito papunta kay siya pero bago pa siya tamaan, naisaksak niya ang Divine Arrow sa phone ni Siwon. Sa isang iglap, tuluyang nawasak ang sumpa. Pagbalik nila sa real world, sinabi ni Hetsal na tapos na ang lahat. Lumabas ang puting ahas mula sa likod ni Hetsal at dahan-dahang pinagaling ang mga sugat nito. Makalipas ang ilang araw, nagsagawa sila ng maliit na ritual para ipagdasal ang kaluluwa ni Choi. Pero kahit tapos na ang lahat, mabigat pa rin ang puso ni siya dahil hindi lang si Choi ang nawala pati si Nari. Nandoon din si Bangwul na nakaligtas sa sakuna. Napansin ni Gunwoo na nasa phone pa rin ni siya ang Girigo Api at tinanong kung bakit hindi pa niya ito binubura. Sinabi ni siya na iniwan niya iyon bilang alaala kina Nari at Choi. Pero pinaalala ni Gunwoo na dahil sa api na iyon nawala silang dalawa. Pero tuluyan na rin niya itong binura. Pero hindi pa rin doon nagtapos ang lahat. Sinabi ni Bangwul na nakita niya ang kapangyarihan ni Hetsal at kung paano ito gumalaw. Kaya sinabi nito dito na alam na niya kung paano ito makakalabas ng bahay. Ipinakita niya kay Hetsal ang kanyang mata at doon ito natakot dahil may kakaiba rito. Sa pinakadulo ng kwento, ipinakita si Minju na pumapasok sa school sa sirang bahagi ng barricade. Nang mahanap ni Minju ang phone at i-charge ito pag uwi niya, nalaman niyang kay Nari pala iyon. Locked ang phone, pero nang itap niya ang username na nakita niya mula sa Discord, bigla itong nag-unlock. Lumabas ang bagong mensahe, sabi ko sa'yo, makikita mo ang phone doon. Pagkatapos, binuksan ni Minju ang Girigo Api sa phone ni Nari. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.